Pangalawang pag-alis niya, dun na ho nangyari yung, "Wag mo na akong sunduin," sabi niya. Arrival niya, tinatawagan ko siya. Nagtataka ako kasi naka-off yung phone niya. Mga in-laws ko, tinatawagan ko. Naka-off din yung mga phone nila. Iba yung yakap. Wala kang maramdaman na nananabik. "Ang ganda ng phone mo pa," sabi. Ang ginawa niya, inagaw niya kaagad. "Papaliwanag ako," sabi niya sa akin. Doon sa inihigaan namin na kwarto, kitang-kita ko yung maleta ng babae. Sa daw sila, yung pala nalaman ko kasama yung babae, pati yung mga parents niya. Parang kinonsinti pa po yung anak mo. Opo, opo. Yun ang plano namin, mag-iipon lang, then magnenegosyo. Sasabihin pa niya na, "Nahimik ka na." Kailangan kong manahimik. Hayaan na lang kung ano yung gusto niya. Ko yung wala akong narinig sa kanila, na sorry. Ako naglalakad. Samantalang yung kotse na yan ang nakasaka, yung hindi niya nakasama sa hirap. Bakit noon pa hindi ko dinemanda? Kasi umasa ako eh. Gusto ko na rin talaga siyang hiwalayan nun eh. Kaya lang, siyempre bilang mahal na mahal ko rin talagang. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi po, ako si Jen, 49 years old. Legal wife po ng isang OFW sa Middle East. Nandito po ako para maglabas po ng sama ng loob na kinikimkim ko na sobrang bigat po talaga. Para sa akin po kasi hindi ko mahanap yung sagot sa kung ano yung nangyari, bakit nakapagdesisyon yung asawa ko na iwan kami, ng babae. Napakasaya po kasi ng pagsasama namin. Kahit na, syempre sa mag-asawa, hindi maiwasan yung may tampuhan, may away. Pero naaayos naman po namin yun. Sa ngayon po, sobrang bigat ng dinadala ko kasi hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung sagot na bakit kami iniwanan. Yun po yung ilang taon ko nang dinadala. Dahil po ba dito sa kinikim-kim nyo po, kaya po ninyo napili na magpa-anonymous or meron po bang ibang reason kung bakit po kayo nagpa-anonymous imbes na alam nyo po yun, nakita po kayo para po marinig po ni Mister para makakuha po kayo ng sagot? Nag-decision po kasi ako magpa-anonymous kasi unang-una po para sa seguridad ko kasi nung mga unang time na yun nga yung nang babae siya na iniwan kami. Talaga nakakatanggap po ako ng death threat po na manahimik ka na, may mga pagkakataon na sasabihin pa niya na yung uso pa noon, yung ampatuan, ipapaampatuan kita, yung mga ganun na kailangan kong manahimik, kailangan kong hayaan na lang kung ano yung gusto niya. Ganun po. Kaya mas ano ko na lang po na magpa-anonymous. Gusto ko lang po kasi talagang ilabas yung sama ng loob ko na ang hirap kasi wala rin akong nakakausap. Hindi ko rin naman pwedeng istorbohin yung mga anak ko. May kanya-kanya din silang buhay. Yung mga kapatid ko, ayokong dumagdag pa sa bigat ng nararamdaman nila. Bago po natin pag-usapan yung nag-OFW po, no, si Mister, pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng buhay niyo po dati? Kamusta po yung buhay niyo dati nung bago-bago pa lang po kayo? Saan po kayo nagkakilala? Nagkakilala po kasi kami, nagmamanage po siya ng isang shop. Okay naman po yung pagkakakilala namin. Nung una talagang ramdam ko na mahal niya ako. Alam ko po talaga sa sarili ko na mahal niya ako. Ang dami namin pagsubok na muntik na kami maghiwalay. May time pa na talagang dahil battered wife din ako, nasasaktan niya ako noon. Talagang inilublob niya yung kamay niya sa kumukulong tubig.
naawa ako sa kanya nun, kaya lang gusto ko na rin talaga siyang hiwalayan nun eh. Kaya lang, nung nagpunta ako sa bahay ng tita ko, sinundan niya rin ako talaga nun. Kaya, siyempre, bilang mahal na mahal ko rin, talagang napapayag din ako na magbalikan kami uli. Tapos, yun nga, sabi namin na ayusin namin yung pagsasama namin. Pero ganun pa din eh. Nasasaktan niya pa rin ako. Sobrang mabigat yung kamay niya. Kaya lang dahil nga, mahal na mahal ko din kasi yung asawa ko. Kaya, pinapatawad ko rin siya palagi pag ganun. Para sa akin kasi, gusto ko ng masayang pamilya, buong pamilya. Kasi yun ang wala ako mula maliit ako. Broken family kami, lumaki kami sa magulong pamilya, lumaki kami sa yung mga tito namin, kung ano-anong ginagawa sa amin. Kaya sabi ko, pag ako nagkapamilya, sikapin kong maging maayos, sikapin kong maging masaya kami. Yun lang kasi talaga yung pinangarap ko mula noon. Tapos, yun nga, nung nagkasama kami, maayos naman kami kahit na merong konting pag-aaway. May mga anak po ba kayo ni Mr. po? Opo, meron po kami anak. Bali, 3 po kasi yung anak ko, yung 2 po kasi, hindi niya po anak yon. Anak ko po yun sa naka-live-in ko dati. Pero sa kanya po kasi lumaki yung mga bata. Bali, 5 years old pa lang po yung panganay ko noon, tsaka yung pangalawa, 1-year-old pa lang po. So sa kanya po talaga lumaki yung mga bata. Bali, nag-live-in po muna kami. Saka po kami nagpakasal nung bago siya mag-abroad. Kasi pregnant po ako noon bago siya umalis. Sabi niya, magpakasal daw muna kami. So nagpakasal muna kami. Umalis siya, buntis ako, nanganak ako, wala siya. Hanggat sa dumating siya, kasi 2 years yung contract niya eh. Dumating siya, medyo malaki na yung bata, doon po sa unang pag-alis niya. Tapos yung pangalawang pag-alis niya po, doon na ho nangyari yun nga yung nambabae siya. Nagtataka ako bakit, siyempre may schedule kami ng yung video call, ganun. Nababawasan yung video call namin, ang dami niya ng alibay, kasi ganito, si boss kasi, ganyan, inaaya ko sa ganito. So sa akin, okay lang, naintindihan ko kasi trabaho niya eh. Kaya wala akong doon, hindi ako nagduda sa kanya, wala lang yon. Tapos po nung mga, Sorry po. Bago po nangyari po yung pangalawang trip po niya po yun, no? po, Wala naman po kayong mga naging problema lalo na po nung first trip, wala pong issue, ganun, mga sabihin natin kadalasan pong problema ng OFW, pera, ganun po. nung time na yun po sir, talagang sabihin natin na nagbabayad pa kami ng utang. Kung sa financial po talaga, higpit pa rin po kami kasi nagre-rent po kami ng bahay, tapos baby pa po talaga si Bunso. Tapos may hinuhulugan po akong lupa noon. Kasi talagang mula nung kinasal po kami, nagsikap na po kasi talaga ako na maging maayos kami. Tapos may mga hinuhulugan po kaming appliances. Sa totoo lang sir, nung time na yun, palagi ang ulam namin ng mga anak ko, kikiam, mga ganun. Talagang tinipid ko po kasi nagsisikap ako sir na makaipon kami. Kasi nga, yun ang plano namin, mag-iipon lang, then magne-negosyo. Kasi mahilig po siya sa computer. Yun po dapat. Sa perspective po ninyo, no, gaano po kahirap na yung asawa niyo po ay nasa malayo po? Napakahirap sir, kasi mag-isa lang ako sa lahat eh. Lahat ng hirap namin. Pag may sakit yung bata, gaya nung nag-50-50 yung baby namin, na hindi niya pa nakikita yun sir. Nung nanganak ako kasi nasa abroad pa siya, nagkasakit yung baby namin, parang meningo siya eh, yung sakit niya. So, naka-ICU, ganun, talagang hirap po ako talaga noon. Akala ko po nga mawawala na yung anak namin na hindi niya makikita. Inisip ko lang noon talaga, sir,
makaipon lang siya talaga. Magkaroon lang kami ng kahit konting pagkakakitaan. Kasi kilala ko yung mister ko eh. Talaga pong maayos siya sa pera, magaling siya mag-business. Nung panahon po na nandito pa siya, kung ano lang yung pagkakitaan namin, nagluluto kami ng kung ano-ano lang, tapos halo-halo, mga ganun. Yun po yung naging buhay namin dati. Nung nasa abroad po siya, gaano po ba kadalas yung communication po ninyo dalawa? Schedule po kasi talaga namin nun, sir, every Friday, magbi-video call kami, kasama yung baby, kaming mag-ina. Kasi hindi niya pa ho nakikita yung baby nun eh, nung ipinanganak ko. Talagang every Friday po, uso pa lang nun, sir, yung talagang yung mga Yahoo Messenger. Yun, pumupunta po kami ng mga shop para ipakita po si baby. Kaya lang, itong pangalawang alis niya po, nagtataka ako kasi medyo nababawasan po yung schedule namin. Madami na po siyang alibay, ganun. Tapos parang ting nakakausap ko siya, laging mainit yung ulo niya. Parang wala siyang ganang makipag-usap sa akin. Hanggat sa dumating na po yung time na sabi niya sa akin, pag uwi niya, bago siya umuwi, ipapadala niya na daw po yung mga package niya, hindi na daw po siya magdadala ng, mag-hand carry na lang daw po siya ng ano niya, mga gamit. So ipinadala niya na po. Tapos sabi niya sa akin, wag mo na akong sunduin, sabi niya. Kasi sayang yung ipapang-arkila ng sasakyan, ganun. So yun, sinunod ko naman po yun. Tapos nung alam ko na time na ng arrival niya, Doon pa lang po ba sa na hindi po siya nagpapasundo, parang nakakutob na po kayo? O hindi ko po naisip na gano'n, sir. Wala po akong naisip na kung ano man. Ang sa akin kasi tama nga naman para makatipid kasi para din po sa amin yun. Yun nga po, nung time ng arrival niya, tinatawagan ko siya. Nagtataka ako kasi naka-off yung phone niya. Yung mga in-laws ko, tinatawagan ko. Naka-off din yung mga phone nila. So ako, nag-iisip ako, ano bang nangyari? Iniisip ko baka bumagsak yung eroplano, ayaw nilang ipaalam sa akin, yung ganun. Tapos, yung masakit na part, wala akong tulog talaga nun, sir. Wala akong tulog. Tapos, tumawag siya, mga 7 a.m. Tumawag siya. Sabi niya, sunduin mo ako dito, sabi niya sa akin. So, sinundo ko siya kasi yung bagong tinitirahan namin, since nag-undoy, lumipat kami ng bahay. Sunduin mo ako dito, sabi niya. So, sinundo ko siya. Pag sundo ko sa kanya, doon ko talaga naramdaman na iba yung yakap. Iba, wala kang maramdaman na nananabik siya. Wala talaga. Hindi talaga. Tapos pag uwi namin ng bahay, yung una ko napansin sa kanya kasi ginalaw nung binata ko yung phone niya eh. Na time siguro mga 14 years old na yung pangalawa kong anak, yung binata ko. Sabi niya, ang ganda ng phone mo, sabi niya. Ang ganda ng phone mo pa, sabi. Ang ginawa niya, inagaw niya kaagad. So parang kinabahan na ako. Tapos, hinayaan ko lang yon, konting usap-usap ng mga bata, gano'n. Pero ako, iba na yung pakiramdam ko, hindi ako kumikibo. Tapos, syempre, mag-asawa kami, iniwanan kami ng mga bata, nagpunta sa mga lola nila. Syempre, sir, kami na lang dalawa, diba? Wala akong maramdaman talaga noon. Wala akong maramdaman na nasasabik siya bilang asawa. Wala akong maramdaman. Ramdam ko yun. Tapos, tinanong ko sa kanya, sabi ko, saan ka nagpaumaga? Tapos yung niyakap niya ako, sabi niya sa akin, sorry, sabi niya, papaliwanag ako, sabi niya sa akin. Tapos, sabi ko, may iba ka. Sabi niya sa akin, ipapaliwanag ko sa'yo. Sabi niya, ayoko kayong iwan. Kaya lang hindi ko to kayang iwanan din. Sabi niya, kasi mahal niya na daw. Sabi ko sa kanya, hindi pwede yun. Sabi ko, yung pamilya mong piliin mo, sabi ko sa kanya. Kasi kami yung kasama mo eh, na kaya ka nagsisikap. Kami yung kasama mo para kahit paano, hindi man
tayo yumaman, maging sapat man lang yung buhay natin, kung ano man yung kikitain mo. Tapos yun, sabi niya sa akin, hayaan ko daw muna siya, magpapalamig daw muna siya. Humiling siya sa akin na uuwi muna siya ng probinsya nila. Hindi ko siya pinayagan noon. Nagkasakitan kami. Tapos, yun, hinayaan ko na muna, hindi muna kami nag-uusap. Tapos nung dumating yung mga bata, pinaalis ko ulit sila. Nagkasakitan na naman kami, pero yung bunso kasi nandun. Nakitang-kita nung bunso kung paano kami nag-away, nasaktan niya ako. Kaya pati yung bunso namin, hanggang ngayon, sobra-sobra yung galit sa kanya. Naaalala niya lahat yung pananakit nung tatay niya sa akin kasi nga ayaw kong payagan umuwi ng probinsya nila. Nagpilit din siya. Yung December yun, sir, eh. Dapat first Christmas ng anak niya ni Bunso na makakasama siya. Kaya lang dahil nga nag-abroad siya, medyo malaki na si Bunso, parang magti-3 na siya nung dapat makakasama namin. Pero pinili niya umuwi ng probinsya. Yung time na yun, kinakabahan ako eh. Sabi ko, ba't ganito? Tapos ang naisip ko kagad yung asawa ko, umuwi ako ng probinsya nila. Pagdating ko doon sa inihigaan namin na kwarto, kitang-kita ko yung maleta ng babae. Tapos nakita ko doon yung mga damit ng babae na nakita ko doon sa mga picture sa YouTube, yung compilation ng mga picture ng babae na habang mag-video call sila. Kaya pala wala na siyang time sa amin makapag-video call. Yung babae na palagi yung kausap niya. Tapos pinagugupit ko yung damit ng babae. Sobrang sama ng loob ko noon. Sobra-sobra talaga. Wala akong makausap. Wala akong makakampi doon sa probinsya nila. Saan niyo po nakita yung YouTube videos po na na-mention po ninyo po? Kasi sir, meron isang anonymous na nag-send sa akin. Sabi niya, gusto mo ba i-demanda yung asawa mo? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, hindi ko pa alam sa ngayon. Sabi ko kasi ayoko nang magulo. Alam ko magkakaayos pa din kami. Sabi ko dun sa kausap ko. Sabi niya, may isisend ako sa'yo. Sabi niya, eto na yung kinalulukuhan ng asawa mo. Kitang-kita ko lahat doon. Lahat nung picture galing sa laptop ng babae. May compilation ng mga picture. Lahat ng mga damit niya doon, nakita ko doon sa maletang binuksan ko. Pinaggugupit ko lahat talaga. Tapos tinawagan siya nung ate niya. Sabi niya sa akin nung kausap ko na siya, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya sa akin, hindi mo ba alam pwede kita ipapatay dyan? Wala kang kakampi dyan. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, nasaan ka ba? Sabi niya, nasa daw sila. Yung pala nalaman ko kasama yung babae, pati yung mga parents niya. Yung mga in-laws ko kasama. Sobrang sakit. So, parang kinonsinti pa po yung anak mo? Opo. Yun yung isa sa masakit sa akin kasi sila yung inaasahan kong magiging way para pag-ayusin kami, pero hindi. Hanggang ngayon, sobrang sakit ng loob ko sa kanila, sobrang sama ng loob ko sa kanila. Sabihin natin sa isang mag-asawa, meron talagang, hindi natin masasabi kasing perfect eh. Pero sa akin, sir, bilang asawa, napaka-asikaso ko sa asawa ko. Biro nyo, nung time na nagkaroon siya ng problema sa company nila, takot siyang magtrabaho. Dito yun sa Pinas, nung una pa lang kami magkasama, 2 years siyang walang trabaho. Ako yung nagtrabaho ko kung saan. Mga kung ang ganun, na gabi ang trabaho. Nung trabaho ko noon, hindi ko inano yung puyat lahat. Ayoko lang kasi talaga kami magkahiwalay. Nung panahon na yun, sir, ako yung naghahanap ng trabaho para sa kanya. So nakapasok siya, nag-ano ko ng yung mga job fair, binigay ko sa kanya, nakapasok siya sa... Nung time naman na yun, nakapasok siya sa ng babae siya, nakabuntis siya ng babae.
Tapos sabi niya, tinawagan ako nung babae, sabi niya, ikaw ba yung, kasi nung time na yun magka-live-in pa lang kami, hindi pa kami kasal. Sabi niya sa akin, ikaw ba si ano? Kasi nabuntis ako ng asawa mo, ganun-ganun. Sabi ko, ba't sa akin ka tumawag? Yun nga po, nagtrabaho siya. Ako, sir, bilang asawa, talagang sobrang support ako sa asawa ko. Alam niyo, kumakain yan para lang hindi siya malate. Minimedyasan ko na yan habang kumakain siya. Sa gabi, para lang hindi siya sabi nila mapasma. Ini-sponge bath ko yan, ini-eskinol ko para lang masabi niya na nakasuporta ako sa kanya. Napaka-asikaso ko, sir. Sabi nga nung mother-in-law ko, wala akong makikitang kasing maasikaso mo sa anak ko. Kaya nagpapasalamat din sila noon sa akin. So, may history na po talaga siya dati po. Pinatawad niyo po ba siya nung mga panahon po na yun para, ayun po, magtuloy-tuloy lang po yung relasyon niyo? Kasi sir, hindi lang sa mahal ko siya eh. Mahal din kasi siya ng mga bata. Kasi yun nga po, baby pa po yung pangalawang anak ko. Talagang sa kanya na po lumaki. Siya na po yung nag-asikaso, siya yung nagpapalit ng diaper. Mas hands-on ho siya pag nagkakasakit yung mga anak ko eh, kaysa sa akin kasi nervyosa po ako eh. Kaya talagang okay naman siya, sir. Mahina lang siguro siya sa tukso, tapos nasabayan pa na nakonsente siya ng mga magulang niya. Yun po talaga. Kasi umiiyak siya sa akin noon. Sabi niya sa akin, ayoko masira yung pamilya natin. Hintayin mo lang akong makapag-isip ng maayos, sabi niya sa akin. Hindi ko sisirain yung pamilya natin kasi ayoko magaya sa mga kasama kong OFW na nasira yung pamilya. Pero yun din naman yung ginawa niya. Balik po tayo dun sa nung nalaman niyo na po na nasa po sila, no? Opo. Tapos kasama yung mga parents, kinunsinte. Nung mga time po ba na yun, ano pong nangyari after nun? Nalaman na din po ba ng mga bata o... Sir, dito pa lang po siya, nung hindi pa siya nakakauwi ng probinsya nila, alam na po ng mga bata. Kasi nakikita nila wala ako talaga, sir, sa wisyo, wala ako talagang, meron po kami nun kasing karinderya, medyo maayos naman po yung negosyo ko na yon, nagagawin po sana namin computer shop pagdating niya. Hindi ko humasikaso yun kasi nalaman ko na nga na may babae siya. Hindi ko na hunaasikaso yung konting negosyo namin na yon. Kaya pati po yung mga bata apektado, yung panganay ko, babae po yun eh. Hindi yun nagbo-boyfriend, sir. Pero nung time na yun, nag-boyfriend talaga siya. Parang naghanap siya ng comfort sa iba. Kasi sobrang close niya po sa papa niya. Lagi siyang umiyak sa akin. Sabi niya, ang daya ni Papa, bakit ganun? Nakala ko ba tayo lang yung mahal niya, tayo lang yung number one sa kanya, mga ganun. Tapos yung pangalawa ko ho, sobrang matalino yun. Pero nung time na yun, bumagsak yung mga grades niya. Ganun ho yung nangyari. Etong bunso ko din, nung nag-aaral na siya, sir, naging problema ko din siya sa school kasi lagi akong pinapatawag dahil naging mainitin ang ulo niya. May one time nga po na nagpiprint siya ng documents. Nag-jam yung printer. Ang ginawa niya, pinagsusuntok niya yung mukha niya, yung ulo niya, lahat pinagsusuntok niya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, anak, bakit? Sabi niya, galit na galit ako, sobra-sobra yung galit ko. Sabi niya, galit na galit ako sa tatay ko. Sabi niya gano'n. Hindi niya pinarana sa akin yung may pamilya, sabi niya, kasi lagi kasi sa school niya, yung mga family picture, wala ko kaming family picture. Lagi niya lang pinapasa mula nag-school siya, kaming mag-iina lang. Kaya parang naano siya na, bakit kami, may tatay ako, hindi naman patay yung tatay ko, pero bakit wala kaming family picture? Yun, doon siya, nag-burst lahat yung galit niya, sir, nung time na yun. Kaya sabi ko sa kanya, sige anak, ipapagamot kita. Pinagamot ko siya, sir. Na-diagnose siya na depression with anxiety. Sa ngayon po, na-stop yung gamot niya kasi napakamahal ko kasi ng gamot
Actually, dalawa po kami nagagamot. Na-stop na namin yung gamot namin. Sobrang mahal po kasi. Yung in-laws po ninyo, hindi lang pa, at saka yung, ayun po, yung asawa po ninyo, at saka yung kabit niya na rin po, hindi po ba sila nakonsensya sa mga nangyayari na po na, ayun na po, yung mga bata, sobrang apektado na po. Tapos yung mga in-laws, parang kinonsente pa, hindi po ba sila nag-sorry man lang o nagpakumbaba, ganun. Wala po. Isa yun sa bigat na nararamdaman ko, yung wala akong narinig sa kanila, na sorry, pasensya ka na, naging ganito yung anak namin, naging ganyan yung pamilya nyo. Ang narinig ko lang sa kanila nun, na talagang tumatak sa isip ko, sabi nila, kung yung kabayo nga habang tumatakbo, hindi mo pwedeng pigilin eh. Sabi nila sa akin. So, ibig sabihin, hayaan ko lang yung asawa ko habang baliw na baliw sa kabit niya, na kaming mag-ina dito, lahat kami umiiyak, lahat kami apektado. Yun ang natandaan ko talagang sinabi nila. Tsaka yung mga bata, sir, hindi ba nila naisip, lalo na yung apo nila, nalalaki na may galit sa kanila. Hanggang ngayon po ba sila pa rin po nung kabit po niya? Or, Ah, hindi na sir eh. Kasi naghiwalay din sila after. Iba naman ho yung kasama niya ngayon. Nabuhay din yung sama ng loob ko. Kasi nung nalaman ko naghiwalay sila, medyo nakaka-move on na ako konti eh. Parang hindi ko man siya mapatawad ng diretso talaga. Pero medyo wala na sa akin. Pero etong huli ngayon, sobrang sakit. Kasi kagaya nung sinundo niya yung anak namin. Tapos, alam mo sir, sa totoo lang, naiinggit ako eh. Naiinggit ako sa sitwasyon niya, sa buhay na meron siya. Kasi may kotse na siya, may mga, ewan ko, may mga ibang properties siya. Tapos sa bansa, kung nasaan siya, may kotse din siya. Ang ganda ng kotse niya. Yung mga ganun na sobrang sakit. Sir, kasi nung panahon na talagang literal na naghihirap kami, ako yung kasama niya. Tapos ngayon, kagaya nung sabi nung anak ko, sabi niya, yung kotse ni Papa, bawal may sumakay sa harap. Kailangan yung kabit niya lang ang sasakay doon. Kahit ako, hindi ako pwede sumakay. Sabi. Tapos, ito pa yung time na ang sakit. Kasi nung hinatid niya yung anak ko, nadaanan nila ako, nakapayong ako, ang init-init. Dala-dala akong plastic bag. Nadaanan nila ako, sabi nung anak ko, Mami, dito na kami. Sabi niya sa akin, nilampasan nila akong ganun. Sobrang sakit talaga nun, sobrang sakit. Tapos, sabi ko na sa isip ko, ako naglalakad. Samantalang yung kotse na yan ang nakasaka, yung hindi niya nakasama sa hirap. Na dapat ako yung nandun. Ako dapat yung kung ano bang meron yung asawa ko, ako dapat yun. Pero hindi. Hanggang ngayon, pag nagsabi ako sa kanya na kapos kaming ganito, kapos kaming ganyan, kapos yung padala mo kasi nag-aaral pa si Bunso. Sabi niya sa akin, wala akong pera, gipit na gipit ako. Pero makikita mo siya naka-two-door na kotse, ang gaganda ng mga drone niya. Ganon. Ganon kasakit. Yun nga, sinusundo ko si Bunso eh, nakakasama nila. Kaya nagkukwento din si Bunso sa akin na takot yan si Papa, takot yan dyan sa babae niya. Sabi niya ganon. Kaya wala rin ako magawa eh. Sabi nila, bakit noon pa hindi ko dinemanda? Kasi umasa ako eh. Umasa ako na baka bumalik pa yung asawa ko, magiging maayos kami ulit. Magiging masaya yung pamilya namin, lalo na ngayon na malalaki na yung mga bata, may pamilya na yung dalawa, si Bunso na lang ang kasama ko sa bahay. Si Bunso lang talaga nagpapasaya sa akin, nagpapalakas ang loob ko. Kasi minsan, ako nga sabi ko, sana totoo yung sinasabi nila, time heals all wounds. Kasi gusto ko maranasan yun eh. Kaya lang sa akin, bakit parang hindi? Parang habang tumatagal, parang ako tinatarakan eh habang tumatagal. Andun pa din yung sakit. Hindi ko kasi makuha yung sagot.
Ano po yung naging source ng lakas po ninyo para mag-pull through po? Kasama po yung mga anak po ninyo na may tawid po sila lahat. Sa lakas sir, sa totoo lang nung time na yun, nagsusulit na po talaga ako nun. Pero pasalamat ako sa Diyos kasi sumagi pa rin sa isip ko yung mga anak ko. Kasi kung hindi ganun yung naisip ko, hindi ko makikita yung mga anak ko ngayon na malalaki na sila, successful yung dalawa. Yung bunso ko, maayos naman siya sa school ngayon. Sila talaga yung nagpalakas sa akin. Inisip ko din talaga, sir, na ikakatuwa niya din eh. Pag ako nawala. Pero nung time na yun, gusto ko nang matapos yung pabalik-balik na sakit. Hindi na ako makakain, wala akong tulog, para na akong addict nun, sir. Ang timbang ko 37. Sa height ko to, 37 na ang timbang ko nun. Grabe yung payat ko nun. Ang mga anak ko, mga kapatid ko lang ang nag-aasikaso sa kanila. Kasi nawalan ako talaga ng gana, nawalan ako ng lahat, nawala. Kasi pati yung negosyo namin, napabayaan ko. Lahat po. Paano niyo po pala napagtapos yung dalawa niyo pong anak? Kasi sir, talagang mula nung nag-abroad siya, housewife lang po talaga ako. Kaso nung magka-college na po kasi yung panganay ko, inisip ko, saan ako kukuha ng pang-college nito? Sabi ko. Ang ginawa ko nun, sir, nag-apply ako dun sa isang kabatchmate ko na nangangailangan siya ng encoder. So nag-apply po ako sa kanya kahit wala akong masyadong alam sa computer, nag-guide niya naman ako. Nung time na yun, sir, minimum lang po yung sahod ko. Ang ginagawa ko after ng office hour, pupunta ako sa Cubao o kung saan may ukay-ukay. Namimili ho ako ng mga bag, tsaka yung mga kids wear. Ino-online selling ko po yun. Doon ko po nasuportahan yung mga anak ko na dalawa kasi silang sabay nag-college. Kaya napatapos ko din po sila nung time na yun. Pero napakahirap, sir. Napakahirap. Ilang oras lang ang itinutulog ko noon. Tapos sakitin pa yung bunso ko. Laging na hospital kasi may asthma. Ako lang talaga mag-isa. Sobrang hirap. Kung napapanood po to ni Mister, no, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya po? Alam mo, alam mo sa totoo lang hanggang ngayon, kung ano yung sakit nung una, ganun pa din. Ganun pa rin talaga. Wala talaga nagbago kasi never tayo nag-usap eh. Yung sinasabi ko sa'yo na wala ka bang balak ayusin yung pamilya mo. Ang lalaki na ng mga bata. Masaya sana tayo ngayon, sabi ko. Ini-enjoy na lang sana natin yung time natin dalawa habang tumatanda tayo. Kaya lang iba yung ginusto mo. Sabi mo sa akin noon, mag-abroad ka lang para makapag-ipon tayo. Ang dami nating pangarap, di ba? Sabi mo sa akin noon, pag medyo sinuwerte ka, pati ako kukunin mo. Para magtatrabaho din ako doon para makuha natin yung mga bata. Pero iba yung naging priority mo. Iniwanan mo kaming apat. Iniwanan mo ako ng napakalaki responsibilidad mag-isa. Salamat na lang ako. Naging lakas ko lang din yung mga anak natin. Pero kung wala sila, wala na din ako talaga. Yun lang yung gusto ko sana malaman. Gusto ko tang makausap. Gusto kong tanungin sa'yo, bakit? Bakit ginawa mo yung gano'n? Sabi ko sa'yo dati, ang papa-marriage counseling tayo. Ayaw mo. Pinili mo na yung gano'n, yung babae mo. Sabi mo sa akin dati, hindi mo iwanan yung pamilya mo. Ayaw mo magaya sa mga kasama broken family. Pero bakit ito yung nangyari? Hanggang ngayon, sabi mo sa akin mag-move on na ako pero hindi ko kaya. Ilang taon na, hindi ko kaya. Sana kung napapanood mo to, maging masaya ka sa mga naging desisyon mo. Kasi ako, kung gugustuhin ng Diyos, mamamatay na lang ako ng ganito. Hindi na ako mag-aasawa. Kasi pinangarap ko lang talaga maging
Maging buo tayo, magkaroon ng buong pamilya. Maging masaya ka na lang sana sa naging desisyon mo. Sana wala kang pagsisiyan. Hindi po kayo nagkaroon ng iba pa pong karelasyon matapos po kayong iwanan ni Mr. po? Ah, sa totoo lang, sir, aminin ko, nagka-boyfriend ako, naging maayos naman pagdadala sa akin. Kaya lang iba talaga, iba, 3 years kami. Kaya lang iba talaga, sir, iba yung hanap ko. Magiging unfair ako sa kanya kung itutuloy ko pa yung relasyon namin. Kasi pamilya talaga kasi yung gusto ko. Gusto ko makahanap siya ng talagang babae na para sa kanya, yung sa kanya lang din ang focus. Sa ngayon, sir, kasal na siya, nagpakasal na siya sa iba. Hanggang ngayon po, wala pa rin po kayo. Ayaw nyo pa rin po magdemanda. Ah, sa ngayon, sir, iniisip ko na talaga magdemanda kasi ang daming nagsasabi sa akin, yung psychological, yun nga po, bilang ano, bilang babae, 'di ba, meron po tayong batas na yun nga po, yung BAUSI. Alam ko rin po yun eh, marami din po akong nababasa, nababalitaan tungkol sa ganun. Ang nakakapag ang nakakapagpigil lang po sa akin sa ngayon kasi ewan ko, parang ang bigat din sa akin magdemanda kasi baka balang araw or isang araw mauntog siya, maka-chat niya ako na sabihin niya babalik na siya sa'min. Ewan ko, yun ang nasa isip ko. So, umaasa pa rin po kayo na one day babalik po. Sana. Pero yung anak ko, sir, sobrang galit sa kanya. Yun ang nagsasabi sa kanya na, bakit ba hindi mo pa idemanda? Bakit ba? Bakit ba umaasa ka pa din? Ang tagal mo nang nagtiis. Pinag-aasawa na nga nila ako eh. Sabi ng mga bata. Mag-boyfriend ka naman, ma, para sumaya ka din. Baka kaya ka ganyan kasi wala kang boyfriend. Pero ayoko na, sir eh. Magiging unfair lang ako. Sa mga anak po ninyo, ano pong mensahe po ninyo? Naging matatag si mami, itinaguyod kayo, kahit na sobrang hirap. Masayang masaya ako na successful kayo ngayon, kahit na mayroong dumaan sa buhay natin na hindi maganda dahil lang sa isang maling desisyon. Sana dumating yung time na kapag nagkaroon kayo ng desisyon na mag-abroad ang isa sa inyo, sana pag-isipan yung mabuti, mga anak. Napakahirap ng maghiwalay yung mag-asawa. Hindi lahat kinakaya ang tukso. Kaya kung kaya naman dito sa Pilipinas, huwag na lang. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa atin. Makakaya din naman yan, basta nagsisikap. Dito na lang kayo. Sa mga tao po, lalo na po sa may similar experience po sa inyo, ano pong gusto niyo pong iparating? Sa mga asawa na katulad ko na nagtiis dahil OFW yung asawa nila, para sa akin, gumawa din po tayo ng paraan para magkaroon din tayo ng sarili nating kita. Kasi iba pa rin yung babaeng may diskarte. Habang nasa ibang bansa yung asawa natin, mag-ipon tayo para hindi siya tumagal doon. Makapagnegosyo. Tsaka huwag niyo po pababayaan yung communication. Sa ngayon, napakadali na eh. Napakadali na ng communication. Anytime pwede kayong mag-usap. Huwag din sana tayong titingin sa ibang, alam niyo na yung ganun. Kasi napakahirap ng matukso. Nasisira yung pamilya, na ang apektado lagi ay yung mga anak. Sana magkaroon ng time lagi na mag-uusap. Yun po. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.